Hello, what's up guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving guys another video reaction video. And this time we're talking about Flip Top, Tipsy D versus Mot. Shoutout nga pala sa Flip Top, shoutout kay Tipsy D, shoutout din pala kay Mot. At shoutout sa inyong lahat guys, at panibagong taon na naman. Happy New Year sa inyong lahat mga kababayan. Ako po ay nagbabalik. As maraming salamat sa mga tao nandito pa rin nakaantabay, nakaabang at walang sawa na sumusuporta sa atin. Nakita ko tuloy-tuloy pa rin yung mga tao nagko-comment at nanonood sa atin guys. Even though wala pa akong nalalabas. At pagpasensyahan nyo na guys, kung ngayon lang ako maglalabas ng reaction video. Wala akong galit kay Tipsy D, wala akong galit kay Mot. Kaya pagpasensyahan nyo na lang kung may masasabi na ako hindi maganda. At kung bago lang kayo rito sa reaction video natin, huwag nyo isipin na meron akong bias at sa mga day one dito. Maraming salamat pa rin sa suporta ninyo. Kaya pa man, kung bago lang kayo rito sa reaction video natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Kaya pa man, wala akong inaatake dito kahit sino mang artist. At kung may masabi man akong hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya. Sa mga tao na 25 bababa dyan, gabayan ninyo yung mga kaibigan ninyo, kapatid ninyo, at yung mga kasama ninyo, kasambahay ninyo. Dahil baka may masabi akong hindi maganda, hindi pa nila maabot, bigyan nyo lang ng mga 2-3 taon bago ninyo maisip yung mga sinasabi ko. Ganun pa man guys, let's get to it. Pero bago tayo mag-start, bigyan ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an master practitioner, I'm a applied psychologist. Ganun ito guys, para makarami tayo sa description at yung personal channel ko, gusto nyo marinig kumanta o mag-rap. At maglalabas ako ng panibagong EP at 5 kanta yun, kaso nga lang English kasi gusto ko maglabas ng mga musika na yun, papatok din dito. Ganun pa man guys, sana magustuhan yung reaction na to guys. At shoutout nga pala sa Flip Top. Umuwi ako dyan last December. At may picture tayo ni Anig. May picture din ako ni Tipsy D. Kaso wala akong picture ni Mot. Ganun pa man guys. Let's get to it. Huwag nyo kalimutan tapusin yung video. Shoutout nga pala sa inyong lahat. At let's get to it. Anuhin ko lang to guys. Mag-switch lang ako ng channel ko guys. Yan, nagpapashoutout nga pala si Jobel Patalio. Sabi niya, shoutout sana ma-react, shoutout ko raw siya. Si Jobel Patalio, shoutout sa inyong lahat guys. At hopefully mag-enjoy kayo sa reaction video na to. Pasensya na kayo guys, ngayon lang ako nakapag-react guys. Susubukan kong dagdagan pa yung reaction video natin para marami kayo mapanood. Ganun pa man, let's get to it. Flip Top, Tipsy D versus Mot. Shoutout nga pala kay Alex sa buong Flip Top staff, kay Tipsy D at kay Mot. Let's give the stage to Tipsy versus Mot. Tapusin niyo yung video guys. Kape! Hey! Yo! Makinig! Andito na naman nananabik mga litanya. Akala mo parang mga banig sa damit patong-patong. Nakakulong sa isang. Tuloy natin guys. Advance ko na. Ito na. Madalas ang pinakamasaya, Sorry guys pero alam ko panalo na rito si Mot. So parang kahit pa paano ibibigay ko lang yung sarili kong reaction talaga. At kung may masabi man ako hindi maganda guys, pagpasensyahan ninyo, lawakan ninyo yung pangunawa ninyo, may sarili kayong desisyon, may sarili kayong opinion at pangunawa. Pero intindihin ninyo na hindi tayo pareho. Meron din akong sariling reaction at pangunawa sa bagay na to at kung paano ko siya iniintindi. Ang ginagawa ko, dinadaysek ko lang siya talaga guys. At ano yung intensyon para saan, bakit ganon. At tandaan nyo palagi sa mga taga day one dito, tatlong hinahanap natin. Kung facts ba yan, may meaning ba yan, may mensahe ba yan. Tuloy natin guys. Doon lang naglalaro. Energetic, pinakabuhay na event sa akin yung ahon. Pwera na lang, syempre kapag may laban ako, Excited na, ayun, balancing excited, tsaka ba, pagbabalik ko sa stage ng Flip Top. hindi ko na masyadong iniisip yung gagawin ni Mot kasi given na yun di yan undefeated ng walang dahilan. Magaling siya palagi siyang handa. Facts yun magaling palagi si Mot. Totoo lang yan. Kaya lang, nasilipan siya dun sa laban niya ni Sixth Threat. And I'll promise you, para sa akin, 100% base sa reaction ko at sa kasi guys, galing na ako ng Flip Top, pinanood ako ng live, so alam ko yung pakiramdam. So wag niyo na rin akong turuan na iba pa rin pag live din talaga. Totoo yun, iba pa rin yung live, pero iba pa rin yung kung talagang nagsusuri ka. Minsan hindi ako yung tipo ng individual na nagpapadala dahil na ano niya ako sa ganda ng performance. Walang ganun talaga. Ako talaga nagsusuri talaga ako. Kasi yun yung tungkulin ko magsuri talaga. Kung magagalit man kayo at kung nadala man kayo ng emosyon at kung ano yung sinasabi ng artist, nasa sa inyo na yun. Pero sana hindi nyo dapat ibigay at i-implement sa akin yung bagay nyo kasi magkaiba tayo. Ganun pa man, iba yung direction ninyo, iba rin yung direction ko. At ako, pag magkaiba tayo kasi reactionist ako yan. Ganun pa man, hindi ko sinasabi ko yung batayan at basihan. Sinasabi ko lang kung may sense ba yung sinasabi ko. At kayo nang humusga kung wala ba siyang sense o meron. Ganun pa man, para sa akin, panalo si Sixth Threat dun sa laban nila ni Mot.
Pero sa PSP naman yun eh. Iba talaga sa flip top. Tuloy natin. Ako, hindi ko sigurado pero masasabi kong one for the books talaga tong matchup na to. Ang bilis ng stardom ni Mot nung nagsisimula siya sa karir niya kasi nga undefeated tsaka siguro ngayon lang tayo nakakita ng ganun kabata. Talagang napaka-bibo. May mga scheme Deserve ni Mot na makuha yung lahat ng nakukuha niya ngayon, especially pag undefeated. At I'll be honest guys, pag undefeated ka, ang laking impluwensya nun sa lahat ng laban mo. Kahit talo ka na, o kahit alanganin ka na, mananalo ka pa rin. Kasi may mga tao na sa sobrang pabor, sa karisma mo, sa ganda ng ugali mo, sa galing mo makisama, sa ganda ng performance mo, nakaka-apekto pa rin yung undefeated na yung part na yun. Kasi nag-i-exist ka eh. 'Di ba? Kahit yung mga tropang close sa'yo, ayaw nila, gusto nila maprotektahan din yung score mo kasi gusto nilang ipakita na merong somebody na gano'n na nag-i-exist. Hindi man sa kanila, at least galing sa grupo nila, o galing sa pamilya nila, o galing sa generation nila. At gano'n ayun yung katotohanan guys, nakaka-influence yun. Tuloy natin. siya na mahaba pero yung payoff talaga maganda. Ako rin naman, hindi naman ako nagpapabaya sa battle ko. Oo, lahat naman kami, may mga trabaho, lahat kami, pero mahanapan natin ng paraan yan para paghandaan. Ganun lang ginawa ko. Ano pa rin eh, Totoo din yun. Totoo yung sinabi ni Tipsy D. At ako, hindi ko naman binabaliwala yun. Sa totoo lang, big fan ako ni Tipsy D. At alam niyong lahat yan. Number 1 ko nga si Poison niya. At alam ko, hindi naman sa pag-aano kasi, kung ako mali ako, para sa akin, number 1 si Poison. Number 1 siya ngayon. Siguro, pangalawa yan si Tipsy D. Pero, pakaramdam ko maigagaling pa si Mot eh. Hindi ko lang alam kung ano yung kulang pa sa kanya. Pero sa tingin ko, hindi lang siya ganun kadumi maglaro. Meron siyang personals, pero sa tingin ko, kung nakuha lang ni Mot, yung konti lang, merong lang sprinkle ng konting EJ power sa pagkatao ni Mot. Siya na yung epitome ng battle MC. Siya na yung pinaka-destructive, siguro, mas intense pa kay Disaster. Kahit sa tingin ko maglaban sila ni Looney, mahirap ng talunan yan. Kasi yun lang yung kailangan ni Mot eh. Kasi meron siyang good boy, tawag dito yung good boy na persona. Hopefully matanggal talaga yan, especially sa battle eh. At I'll be honest, sa tingin ko mabuting tao si Mot. Napaka-humble eh. Nakikita ko kasi mga video niya, especially big fan ako ng kanta niyang Ginto. You know, lagi nasa Spotify ko yan, pinapakinggan ko palagi yan kasi nakikita ko yung pagkatao niya. Nasuri ko kung anong klaseng individual si Mot. So hopefully, makita natin yung ibang klaseng Mot dito. Tuloy natin. Parang ganun pa rin kung ano pa rin yung style ko, kung ano pa rin yung flavor ko pagdating sa punchline, kung ano yung Shoutout ganun ganda. pa rin naman. Parang ang unusual lang na nangyari sa paghahanda ko ngayon, parang pakiramdam ko na mahahaba yung mga rounds ko ngayon. Mot, kinuha ko tong laban na to hindi para bigyan ka ng talo. Nandito ako para sa legasiya ko. Alright. Good luck sa atin. Kung matalo man si Tipsy D, hindi na kami mabibigla eh. Kahit matalo si Tipsy D kasi alam namin heavyweight si Tipsy D, di ba? O yun talaga yun. So, alam namin heavyweight si Tipsy D at hindi siya nagkaroon ng boring na laban. Ni minsan hindi siya nagkaroon ng boring na laban. Always, laging maganda. Yun, Kuya Tipsy, good luck sa atin. Alam mo naman, itong matchup na to, one for the books para sa flip top. Ganun din ako, ibibigay ko lahat ng kung anong kaya ko. At yun, maraming salamat dahil, ayun, manalo matalo. Isa sa mga naging pattern ko sa kung ano mga style ko ngayon sa battle rap. Yan. Kaya, yun, kita-kits na lang mamaya sa stage. Good luck. Yeah. Facts din yun. Nasa totoo lang, una kong napanood si Mot sa labas pa eh. Sa parking lang yun eh. At very impressive din talaga. At sa tingin ko, meron talaga siyang mapupuntahan. Even though, hindi lang tumigil lang ako sa panood ng Flip Top. But, kinakabahan ako habang manonood. Hopefully, mag-subscribe kayo sa Flip Top, guys. I-like niyo yung video, guys. Hindi ko na kailangan ilagay pa sa comment section yung yung link ng Flip Top eh. Kasi sikat ang Flip Top. Well, ako nobody. Ang kailangan nyo lang i-type yung Flip Top, andyan na yan kagad. So, yung mga nagsasabi na lagay yung link, para naman kayo mga tatanga-tanga sa digital world, guys. Nasa digital era na tayo, tapos tatanga-tanga pa rin, di ba? Parang hindi maganda yung ganun. Ganun pa man, guys. Let's get to it. Eto na yon, Tipsy D versus Mot. Shoutout nga pa kay Boss Arik sa palagi na paglabas ng mga ganitong bagay at
Lubos-lubos. Tingnan nyo naman guys, nakatatuyan, Enigma. Andrew E. Francis M. Enigma. Kasi yan talaga yung tatlong individual na hindi nyo na talaga matatapatan yung ano niyan, ambag niyan. Kahit ano pang klaseng gawin yung wala na. Hindi na matatapatan. Maraming pinanganak ni Andrew E. Francis M. at Enigma na artist, na legend sa mundong to. Kahit si Looney, pinanganak ng flip top. I mean, meron siyang, nasa ilalim siya ni Francis M. pero hindi siya nag-boom. Nag-boom siya sa flip top, sa pag-aari ni Enigma. Yun yun. 'Di ba? Andrew E. may Ghetto Dogs, 'di ba? Hirap nun, guys. Ayun yung pinaka masakit eh. Tapos si Francis M. may Glock 9 din, 'di ba? So, yan din, maraming nag-boom. Pero maraming pinanganak talaga na artist, Andrew E. at Enigma. At ayun yung pinaka, para sa akin, legacy na hindi na matatanggal. I'm sorry guys, alam ko maraming mga tao na maiirita, masasaktan sa sinasabi ko, but it is what it is. I'm sorry guys, but iyon yung katotohanan. Kaya hindi ako magdadalawang isip, hindi ako mahihiya at magiging proud ako na makita ninyo na meron akong Andrew E. Francis M. at Enigma sa balat ko. Kasi sobrang nire-respeto ko yung tatlong tao na yan. Kahit di nila ako kilalanin, kahit hindi nila ako pansinin, always, ano man ang desisyon nila, maganda man, mabuti man, masama man, kung sindikato man, regardless, hindi mabubura yung respeto ko sa kanila kahit gaano pa sila maging masamang tao. Dahil, ganun talaga eh. Hindi matatawaran yun, guys. I mean, pwede kong i-disregard pero hindi na yung matatawaran, guys. Kasi at the end of the day, naging parte siya ng pagkatao ko. Yung panonood ko ng flip top, naging parte siya ng pagkatao ko. Si Kuya Drew, naging parte ng pagkatao ko. Si Francis Magalona, naging parte ng pagkatao ko. Tuloy natin, guys. Let's go! Kapit kayo, guys! Kumain na kayo! Shoutout nga pala rin kay Kuya Drew at sa concert nila nung 30th anniversary nila. Congratulations guys. Ang laking bagay nung guys, punong-puno. Ang hirap manood ng live nila at hinayaan ko na lang, sinarili ko na lang yung pagkatakam ko sa panonood na yun at hindi ko na hinabol din talaga dahil sa tingin ko deserve nila yun at deserve kong makaramdam ng ganun, ng parang ng konting inggit, konting panggigigil at excitement. Ganun pa man guys, syempre natutuwa rin ako sa flip top sa tuloy-tuloy na pag-angat nila. Huwag niyo kalimutan guys na meron kaming podcast na Crazy G. Search niyo lang rito, Pampangas Finest. Makita niyo yung mga podcast na ginawa namin at hopefully mag-enjoy kayo sa mga impormasyon na binibigay nila. At makita ninyo yung other side ko kung saan ako nagbibigay ng mga salita, mga opinion at mga impormasyon na para sa inyo. Ganun pa man, let's get to it. Sorry, ang dami kong daldala. Hey! Puno, guys! Pag nanood ka dyan, wala na. Pawis ka dyan. Flip Top, Round 16, Day 1, huling laban na ng gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga represent collab, lahat ng tulong at suporta, lahat ng suporta tunay, live at online. Flip Top, magingay para sa huling laban natin. Shoutout nga pala kay kay Plasma. Kasi nang pumunta ako ng flip top, nakausap ko si Plasma ng matagal eh. Papunta kami dalawa ng bahay niya at umuulan pa yun. Nangangusto siya. Parang, siguro kilala niya ako kasi natin niya ako, galing ka ng Amerika. Diba? Sabi ko, yeah. Bumisita lang talaga ako. Plasma is one of the best artists na napanood ko na dahil big fan din ako ni Plasma dati. Di ko lang alam bakit hindi lang siya masyadong nagpe-perform. But ganun pa man, let's get to it. Naalala ko lang siya kasi nakita ko ulit yung flip top. Tuloy natin. Men, ang laking bigat, ang bigat niyan para kay Enigma, putang napakabigat niyan. Ang bigat niyan sa totoo lang, very nakakaba, nakakanginig, kasi yung nakaka-overwhelm yung laban na tong dalawa. Kasi meron ka ditong uncrowned king na heavyweight na alam mo, hindi dahil
Eto, hindi ko sinasabi na kung bakit ganun yung idea about kay Tipsy D. Hindi nyo kasi naiintindihan yung konsepto eh. Si Tipsy D yung tipo ng tao na lahat posible. Na kaya niyang makakuha ng panalo nang hindi mo inaasahan dahil sobrang galing nga niya talaga eh. Parang yung idea na mayroong posibilidad. Nakaakibat yun kay Tipsy D. Hindi mo siya pwedeng lingunin o hindi mo siya pwedeng i-look down. Parang mamain, hindi mo siya pwedeng i-bully, hindi mo siya pwedeng asarin o matahin dahil alam mo yung posibilidad na kaya niyang tumalo. Pwede siyang matalo, pero kailangan mas magaling at mas mahusay ka. Pero dahil ang crowd king siya, yung tawag sa kanya, dahil alam mo kung gaano yung posibilidad na kaya niyang gawin. Yun yung bagay na napakahirap na tingnan kay Tipsy D. At pag naintindihan niyo yung bagay na yun, kaya ang daming fans ni Tipsy D kasi siya yung tipo ng individual na kahit ano pwedeng mangyari dahil siya nga si Tipsy D. Dahil hindi siya nagpabaya ni minsan. Lagi ka magugulat factor na meron siya palaging binibigay na talagang malakas. At tapos si Mot parang preset na siya, magaling na siya, pero parang wala na tayong ine-expect. Ine-expect na lang natin yung idea na sana manalo siya dito. 'Di ba? Na sana talunin niya si Tipsy D dahil malakas siya eh. Pero si Tipsy D parang andoon lahat ng mga goods natin, lahat ng mga pusta natin kasi may posibilidad, yun eh. Parang 'di ba? Patay ka ngayon, 'di ba? Parang ganun yung idea. And I promise you guys, big fan ako ni Tipsy D dahil sa ganung konsepto, dahil sa ganung idea at perception na kahit ano pwedeng mangyari pag si Tipsy D na yung lumalaban, 'di ba? Pero pag natalo siya, parang hindi na yung problema. Pero alam mo na may posibilidad na pwede siyang manalo. Yun yung katotohanan kung bakit napaka-influential ni Tipsy D. Tingin ko, salamat sa enerhiya niyong lahat. Tingin ko, sapat na panahon para gawin na rin yung parte natin habang nandyan yung enerhiya ninyo. Kulong na yan, mga kurakot! Mars. At sa galan ko, galing pa ng Balanga, Bataan, para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay Tipsy D. Parang balo. Real jokes from Manila. Real jokes, Crown Manila. At sa kaliwa naman, Putang ina, ubos na yung kape ko. Hindi pa nag-i-start yung laban. Dasmariñas, Cavite, represent para sa inyo. Pagpapalit, mag-ihay tayo lahat para kay Mot. Yeah. Ay, guys, ito na. Gawin na natin, guys. 53 minutes. Shoutouts Real Jokes, shoutouts High Minds, shoutouts Hype Beat, Black Manila, Crown Manila, Linya Linya, RX Banda, Rapolo, Dark Horse Clothing, Nick and Chill kahit na yung isa. Lahat ng represent collab, 7-4 Shift Unhinged, Ulap, shoutout sa kanila lahat ng tulong suporta. Nanalo ng coin toss, si Mot, pinili niyo mauna, si Tipsy D. Pakinggan natin, unang banat, 2 minuto, Tipsy D. Guys, alam na natin panalo si Mot dito. So, kung may masabi man ako hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Let's get to it. Tipsy D. Para maging maganda, guys, hatiin natin sa 3 bagay yung bawat rounds. Merong magandang simula, yung pinaka body ng rounds na yon, at yung ender na yon, yung pinaka yung ending niya. Tingnan natin. Yo, dinig! Sa bawat round. Yo! Tipsy D versus Ginoo sa aking kanan. Magpakilala ka! Sino nga ba to? God damn it! Baliktaran! Ayos balik pinanggalingan. Mukhang kay Phoebe walang pinatunguhan. Dito nanliligaw ka ata. Teka! Ang
Ang ganda na kagad ng sinabi niya. Parang ang nangyari dito, yung pinaka-entra niya, tipsy di ako, tahanan ko to, tapos ikaw hindi ka kilala kasi umalis ka, nagbalik ka. So parang nanliligaw ka ulit kay Enigma kasi hindi ka nagaling dito eh. Umalis ka. Nag-ano ka eh, parang naglakwatsa ka, umalis ka, parang nakipag-ano ka. Tapos ngayon bumabalik ka rito. Parang hindi ka na dito kilala kasi hindi mo natutahanan. Magandang intro kay Tipsy D kasi ang ganda na parang niremind niya yung lahat ng tao, hindi lang yung mga judges, pero lahat ng mga nanonood na ano, hometown ko to, 'di ba? Tipsy D, lugar ko to, this is my turf, this is my league. Dito ako galing, yun sabi niya. Akala ko ba nakikinig? Sabi ko, walang pinatunguhan, balik pinanggalingan, damit baliktaran, naliligaw ka ata! Bars din yun kasi pinakita dito ni Tipsy D, umpisa pa lang na parang umalis ka, bumalik ka, so ibig sabihin naliligaw ka kasi yung style mo baliktaran, hindi mo binaliktad yung damit mo kaya bumabalik ka kung saan ka nang galing. 'Di ba? Yung parang pag nanuno ka o parang naengkanto ka, kailangan mo baliktarin yung damit mo, baliktaran. Kailangan mo baliktarin yung sarili mo o yung damit mo para gets niyo naman self-explanatory. Tuloy. Ginamit niya yung punchline mismo ni Mot. Di ba? Magandang storytelling yan mula kay Tipsy D. Di ba? Di ba taga doon ka sa may liga na pag nag-host ay pahinto-hinto? Oh, anong pakiramdam na ma-introduce ka ng hindi sinto-sinto? Maganda naman yung ginagawa ni Tipsy D kasi parang kinikriticize niya yung decision making ni Mot na parang tatanga-tanga ka mag-decide. Pumunta ka, umalis ka eh. Nandun ka sa tao na pera lang inoffer sa'yo na sinto-sinto. Dito sa atin sa flip top, merong sistema dito. Tapos umalis ka pa, anong meron doon? Diba? Umalis ka sa maayos na kumpanya para magmukhang tanga sa tangang kumpanya. Ganun sinasabi ni Tipsy D. Tanga ka sa decision making yung sinasabi ni Tipsy D. Ghost Personal writer ka yun. raw sa kabilang liga. Ikaw daw sumulat ng baduy niya na intro. Noong una, di ako naniniwala na makakaya mong gawin. Hanggang sa naisip ko, yung let's go, pangil, let's go, ay let's go, pangil, let's go, ay pabalik na rin! Yun pala yun. Parang sinasabi niya, tuta ka talaga ni Phoebus kasi ultimo yung title, baliktaran kasi parang ikaw yung gumawa, ikaw yung ghostwriter yun. Alalay ka ni Phoebus kasi let's go, pangil, let's go, let's go. Bars, putang enang yun. Big props doon para kaya, no? Tipsy D. Umpisa pa lang. Tuloy natin. Gago, wag mo akong babaliktarin. Ipinagsigawan pang inatrasan ko siya sa harap ng mga tao na para bang ako pa ang hindi pa nakakaranas ng talo. Di ba? Bakit ako aatras? Hindi naman ako undefeated. Wala rin akong title. Kita nyo ba yung difference? Sinungaling. Mas may bayad pa sa'yo nung undefeated si Sequence. Gusto mo pala akong makalaban? Eh bakit di mo ko hinarap ng quarantine? Wow! Issue! Ngipin psycho, Wow! gusto, ngipin Putang inang yan. Ginamit ni Tipsy D yung idea ng pag-alis niya, decision making, yung baliktaran, papunta doon sa decision, yung ano niya, yung doubt niya. Pinersonal ni Tipsy D si Mot, gamit yung storytelling na ginagamit niya ngayon na parang, you're a liar, you know, yung parang fake ka, pussy ka, parang ganyan sinasabi ni Tipsy D. Gusto mo pala akong makalaban? Eh bakit di mo ko hinarap ng quarantine? Diba? Doubt. Ngipin psycho, gusto, ngipin tipsy, ayaw. Oh, tingnan ko sa kasinungalingan. Kung sa bagay, pandemic nga pala, pag may corona, inaalagaan. Coronavirus. Tapos, sinabihan mo pa si Apex na pagkasuntok, tatakbo siya ka mga asar. Gago, pati sa pagbibintang, baliktaran, kaya sarili ang sapol. Eh bakit nung kinolang mo ko kay Sayad, bigla kang nagtago sa liga ng gasol? O ngayon, nandito na ako sa harap mo, ano? Ahon game! Higante laban sa unano!
na naman malamang ang bida sa senaryong ito. Buti na lang baliktaran ang kaganapan nitong ating tagpo. Sana una pa lang iyong natunugan na sa marka ng iyong noo. Sa senaryong ito, si Gulayat naman may kalasag, tirador at bato. Sana malinaw detalye nakuha mensahe ng gusto kong ipabatid. Saluhin mo atake ng puwersa kung doble maharang manay tatawid. Panoorin kung paano tumalsik ang unalo sa tugatog ng himpapawid. Ngayong higante na ang may estilo ng apo ni David. Tahimik! Meron akong nakita. Isang bisita. Tagaktakang pawis. Sa kagubatang konkreto, puno ng kahayupan ng pabrika. Huwag na kumontra sa bales ng mga elemento sa patibong ay naakit ka. Kita naman sa mga senyales, hindi ka pa perpekto, hahatakin ka ng makina. Mga hilaw mong materyales, lalamunin sa proseso, ito'y aking industriya. Kaya paano sang ang amoy kung sa pagkalunod ay naabo, kung pag-ahon niya sa dagat-dagat ang apoy, umuulan naman ng palaso. Ano? Oo, yun ay Emar at Lucas. Left field ginamit pang lunas. Sa baliktaran niyang salita. Pero sa aking kabilaan, overpower na yung sa kanan, kaya akala nag-cheat pag nangaliwa. O ano? Masyado bang niyabangan yung bata? Bakit? Matanda na ba ako para magpabibo? Matatawag pa bang veteranong overrated kung epektibo pa rin gamit yung underrated na estilo? Anong akala nyo, makikipagkaibigan ako dito? Hindi, no? Sapat lang may isang repa na sinyo, kahit magkaiba kami ng prinsipyo, nasa pasarapan ako ng buhay, pero kung usapang pagalingan, mananatili ako dito! Bars. Pinapaalala ko lang, ito'y liga ng pahusayan. Walang pabo-pabo rito. Tangina, tignan yung itsura, round 1 pa lang mukhang gusto ng ipabito. Malas mo, wala si Pibos dito! Okay yung start ni Tipsy D at saka yung body niya, yung ender lang, medyo mahina lang yung ender na yun. Pero other than that, napakaganda pa rin yun. Doon lang na kasi, usually kasi, I'll be honest sa isang battle, ang mas naaalala yung ender eh. Kaya sa tingin ko para sa iba, yun yung pinakamahinang part, yung ender ni Tipsy D. Kaya parang nakalimutan na yung ibang malalakas na part niya. Pero para sa akin, malakas yung round 1 ni Tipsy D. Tignan natin yung gagawin ni Mot. Rileg, malinaw. Game! Let's go. Daming gustong makituos. Laman ako ng hamunan. Kinukulit nila si boss na gusto ko matalo yan. Dinadarag nyo si Mot na yung postura humble lang. Di nga ako umaasta na Diyos, ang gusto ko yung tao lang. Shoutout kay Looney. Pero alam kong nanggigigil na yan. Sa dami nang nag-aakala ngayon. Maganda yung entrance ni Mot, yung pinaka niya no, yung pinaka introduction niya no. Kasi yung pinaka-umpisa niya, yung beginning niya, maganda yung introduction niya tungkol sa sarili niya na parang pinag-aagawan siya kasi nga rare, 'di ba? Parang diamante, rare siya, 'di ba? Hindi mo siya basta-basta makukuha. Kaya kahit sino parang nananabik na matalo siya. Pero sabi niya nga niya, hindi naman siya Diyos para sumampalataya kayo na para ninyo, sambahin ninyo, di ba? Kasi tao lang din yung gusto kong makalaban, di ba? Na kung maiisahan yung poster ng ahon, di nyo ba naiispatan? Kung wala yung pari ng tugma, paano ako mabibinyagan? Oo, hiniling, parang dasal. Hindi na set nung tumagal. Nagkasakit yung ghetto priest, ang pumalit yung may kapal. May kapal. Puta, ang laki ng chick! Parang sabi lang na ho. Ito'y breathtaking nga na show. Nakikipag-ubusan ng hangin laban sa mukhang laging nakablow. Hindi. Pero sabi nila, alanganin daw. Pues di ako magpapadarag, iho.
Ano ba advantage niyan? Yung mga rich na estilo? Ako simple bumitaw, sumasapak yung maiksi ko. Kung gusto mo ng punchline counter, bakbakan tayo rito. Palalawlawin ko yung pisngi mo. Hanggang sa huling round, ito'y Pacquiao kay Margarito. Ito ba yung mahilig bang lait ng height dito? Tas ine-expand para sa scoring. Mula kay Sequence, Poison, M-Site, talagang nilait niya ng all-in. Pag may nag-i-standout na pandak, tingin mo agad doon, annoying. Baka nai-intimidate ka lang ganyan pag ang laki mong bonjing. Okay? Ano kung mas Sayang, nakaka 1 minute and 28 seconds na si Mota pero wala pa ako nakukuha na parang intense doon talaga. Which is naintindihan ko meron siya mga sinasabi dito na comparison pero ang hirap tapatan yung ginawa ni Tipsy D na first round. Especially siguro may ender siya dito na malakas na tumatak sa isip ng mga tao na nagbigay sa kanya ng first round. Tingnan natin. Ano kung mas malaki to sa akin, ako'y di nababahala. Ubusan ng hangin, malaaden, talagang di magpapabata. Tangawag ka tumingin sa iksi tsaka sa haba. Kasi di man umabot sa pisngi, tangina sa leeg ang tama. Pisngi. Ine-explain niya yung idea na pag nag-away sila, hindi man umabot sa mukha niya yung mga suntok niya, abot pa rin sa leeg. Diba? Kasi, syempre, matangkad nga si Tipsy D tapos si Mot Short. So, parang gina-justify niya na kahit maliit, may laban. Yun yung gusto niyang sabihin. Pero, gusto natin makita yung talagang tumama na kagad eh. Pero dito, parang in-explain niya pa lang na may tatama. So, lahat ng sinasabi ni Mot, banta pa lang. Wala pang ekstrang malakas talaga na tumama. So, ewan ko kung ba't naghihiyawan yung mga tao. Syempre, at the end of the day, Mot yan, diba? Pero para sa base sa pagsusuri ko narinig nyo, nag-explain pa lang si Mot, gina-justify niya pala kung ano yung kakayahan niya bilang isang maliit na individual na merong tatama sa leeg niya kahit di man tumama sa mukha. So, explanation, granted. Tuloy natin. Kasi Baka magalit na naman kayo, malaking mamon. Matigas lang to kunyari. Nung kinall out niya ako noon, halatang supot pag-uugali. Kasi nung nagsalubong, biglang may punto ng pagbawi. Para sa hype lang, tol, nakayuko pa ng bumati. Hoy, pisngi, wag mo ko idaan sa mga peke mong ngiti. Manindigan ka sa pagsagi, dapat yung ego mo tuli. At yung body bag mong sinasabi ay isipin mo uli. Kung ako yung pagkakasyahin, ba't ikaw yung tumutupi? Ano sasabihin mo ngayon? Yung PSP ng scam? Well, labas yun sa konsensya ko. Basta kahit saan gumigera to. Ikaw nag-iba eksena mo. Biglang na-raid sa pasugalan, illegal din pinera mo. Pero nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Doon na banatan si Tipsy D. Kasi binanatan siya ng real talk. So maganda yung walang kwenta yung ginawa ni Mot na sa umpisa at saka yung body nun pero ngayon tumataas yung enerhiya ng mga sinasabi niya. And I'll be honest, yung part na yan, yung isang line na yan talaga tumatak yan dahil sa tingin ko na-justify niya yung difference kung bakit inaatake ni Tipsy D yung pagpunta niya sa PSP. Na-justify ni Mot yun kung bakit niya ginagawa yung kasi kareran niyan eh. Kahit saan lumalaban siya, ikaw nasa pasugalan ka pa rin. Na-raid ka, ibig sabihin sumusugal ka. Gumagamit ka ng illegal. Eto hindi siya illegal, lumalaban siya ng patas, di ba? Kahit man may postahan man sa likod ng Battle MC, sinugal niya pa rin yung karera niya, madungisan man yung record niya, lumaban pa rin sa bilang Battle MC. Hindi siya gumamit ng illegal na nagpaparapol ka na kung ano-ano. Hindi siya na-raid. Ibig sabihin, marangal ang ginagawa ni Mot. At sa marangal niya kinukuha yung panalo niya. Malaking bagay yan mula kay Mot. Big props. Kaya wag mo kumpara yung mga baho natin recently. Pumasok lang ako ng PSP, ikaw pinasok ka ng PNP. Wow! Nabaril si Tipsy D, putang ina. Nabaril si Tipsy D, guys. Putang ina yan. Binanatan siya ni Mot ng personals, masyadong nagmukhang bata, nagmukhang maliit yung accusation ni Tipsy D na pumunta ka sa flip top.
nagbalik ka kasi walang nangyaring buhay sa'yo sa PSP. Masyadong mabigat yung binigay ni Mot na wag mong sitahin yung pag-alis ko sa Flip Top dahil ginagawa ko lang yung responsibilidad ko bilang isang artist. Ikaw talaga pinasok ka ng PNP, illegal sa tunay na buhay, mas mabaho at mas madumi ka. Yun yung sinasabi ni Mot. Para sa akin, maganda yung mensahe, may facts na nangyari, dahil nangyari talaga yun eh, di ba? Tas maganda talaga yung meaning nun. Kasi yung meaning nun talaga tumatagos sa pagkatao mo. So, tandaan nyo palagi, nasa 3 bagay lang din tayo, di ba? Holy Trinity pa rin. Kahit saang bagay, may Trinity, di ba? May ganun talagang bagay. So, yung facts na yun, talagang na PNP siya, ni-raid siya. Pangalawa, yung mensahe na yun na talagang mas mabaho ka pa. At yung meaning nun, talagang masyado rin talagang mabigat. Na parang sa ating dalawa, pag pinagkumpara, mas madumi yung pagkatao mo. So, sa bagay na yan, nabaon si Tipsy D. Tangina, paldo na sana. Kaso yung mga kwarta niya na hold. Pagkor nga naman yung kasama, talagang aagawan ka ng gold. At yun din yung mga panahong hiningi kita subalit mas piniling lumugar. Todo iwas kasi issue niya mainit popular. Sige, konekta mo kay Pibus mga tira mo. Total, pareho lang hindi makita nung nasira sa sugal. Pero makalipas ang ilang taon, bumalik yung Tipsy D na classic. Habang yung PSP ko tragic, napaka-call out aba magic. Biglang nagbuhat bangko nung ako na yung nasa hot seat. Pero di ako tumanggi kay Arik. Wala akong balak magpahulas, handa akong sumabay sa tungga. Kahit sariwa, mga sugat, mga galos at pasak, maluba. Handa akong humarap sa kutsa, samantalang yung daga na mutla. Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Magandang assumption yun mula kayo mo tayo. Parang nanghina mo na ako, nakitaan niya ako ng mga issue, nakita niya yung mga laban ko, tapos bumalik siya. Nung bumalik siya, parang nahanapan na siya ng butas, nagkaroon na ng mga issue si Mot. Parang madali nang hanapan ng pwedeng lamat si Mot at pwede na siyang atakihin. Pero, yun, di ba? Ganun daw talaga eh. Sa Flip Top ako nakilala. Sa Flip Top din ako malalahos. Yan ang drama niyang binida bago niya pa ako nun hamunin. Nung napansin niyang humihina, tsaka lang naisipan na habulin. Kaso kumagat sa pain yung daga, kala niya easy na talunin. Pwes kung sa PSP ako nasira, sa Flip Top ko aayusin. Bars! Tangina, nakuha ni Mot yung first round. Napakaganda ng ending ni Mot. So nakita niyo yung difference, guys. Yung umpisa, yung beginning ni Tipsy D, yung pinaka-entrance niya, at saka yung body niya malakas. Pero yung body niya papunta dun sa ender niya, napakahina. Yung kay Mot, napakahaba ng entrance niya, pero mula sa body papunta sa ender niya, napakalakas. At yun palagi yung naaalala ng crowd. At dahil doon naiiwan yung charisma at yung ano niya doon, very enchanting. So para sa akin, nakuha ni Mot yung first round na yun. I'm sorry, Tipsy D. Tuloy natin, second round. Napalaban si Tipsy D doon. Yo! Yo! Tangina. Tanginang kabaklaan yan. Dapat dito pinapakantot ng sobrang gory. Sa PSP gumawa ng kasalanan, sa Flip Top nagsosorry. Wow! Raffle na naman. Para sa kaalaman ng lahat, hinarap ko yung kaso ko, di ko tinakasan. Nagbago na ako ng buhay, katunayan. Maganda na nga yung buhay ko ngayon eh. Kasi matagal ko na yung nalampasan. Patunay lang na pwede nyo akong ikulong sa selda pero di nyo ako makukulong sa nakaraan. Okay. Katalang nyo ba kung bakit nasabi ni Mot na inatrasan siya ni Tipsy D? Kasi kinakasa yung battle namin sa kauna-unahang event sa PSP. Sa ligang kapatid niya yung hari sa monarchy at isa siya sa royalty. Nagalit siya kasi hindi ko pinagpalit sa talent fee yung loyalty.
ina mo! Tang ina mo! Ang dali mong napapayag na yung laban natin dun ganapin, ha? Na dito naman inumpisahang pinalalim, kakabaliktaran mo yung wag piratahin, suportahan, ginawa mong wag suportahan, piratahin! Wow! Yung pala yun, putang ina, nabigyan ng lino yung bagay na yun. So, ibig sabihin pala, kaya pala dapat ikakasa, dun pala dapat gusto mangyari ni Mot doon sa ano, sa PSP, putang ina, nabigyang lino yun. Tang ina yan, shit. Nadungisan si Mot dun ah. Samantalang real talk, pinagmukha ka lang namang puta for entertainment. Kapalit ng pinangako niyang dream. Ginamit ka lang for engagement, tapos di ka binigyan ng ring. Tangina, sakit. Tapos yung TF nila ni 60, tig 50. Kasi pinaghatian ng mga gago. Eh, akala ko ba puso ng kampyon? Eh, ba't may insurance ka sa talo? Gago! Eh, di malinaw, takot ka palang mawalan. Kaya pala nagbabalik yung sumuporta sa kawatan na alarma at kinabahan kasi taguyod pa rin yung flip top at hindi siya kawalan. Wow! Bars, putang ina, napakalino nun, nabaril si putang inang Mot. Ang sakit nun guys, pag naintindihan ninyo. Parang sinabi dito ni Tipsy D na parang ngayon mo na-realize kaya ka bumabalik dito kahit yung nangyari na pumunta ka sa PSP. Doon mo na-feel na hindi ka naman talaga ganun ka-importante. Kasi in reality, may katotohanan yung sinasabi ni Tipsy D guys. Kasi ang Flip Top nagpo-produce ng mga lalakas talaga ng mga MC. Especially si M-Site din. Shoutout nga pala kay M-Site. Pumunta ako sa Cavite para manood ng laban nila doon sa Motos Battle League. Guys, kahit konti lang yung mga nandoon, mga solid talagang sumusuporta talaga guys. Kasi guys, isipin ninyo, si Arik nakakita ng mga taong may potensyal at mga tao na yun dinadala niya sa flip top talaga, 'di ba? Yung mga bagay na yung guys at makikita mo na parang even though meron kang impluwensya sa flip top kahit si Looney, kahit sino mga artist, 'di ba? Hindi ka kawalan, kaya nilang mag-produce. Ang flip top ay isa ng kumpanya. 'Di ba? At iyon yung masakit. At yung sinabi ni Tipsy D, ang laking sakit nun, guys. Kasi parang pinarealize kayo mo, kahit magbalik pa kayo ni Pibus, kahit umalis kayo, hindi masasaktan si Arik, hindi masasaktan yung flip top, dahil hindi kayo malaking kawalan. Yun, guys. You guys ay replaceable. At ganun din sa mga tao na nagtatrabaho. Kaya trabaho, eto guys, malayo lang tayo, para maintindihan nyo na mabuti. Gamitin natin ibang sitwasyon. Sa buhay ninyo, sa tunay na buhay, bago kayo manood ng flip top, may trabaho kayo. Nagtatrabaho kayo mula 9 to 5. Isipin ninyong mabuti yan. Trabaho kayo ng trabaho, the whole year, hindi kayo nagbabakasyon. Sinasayang ninyong oras ninyo, hindi nyo pinupuntahan yung pamilya nyo, 12 hours o 16 hours kayo nagtatrabaho. Sinasayang ninyo yung buhay ninyo. Nagkakasakit na kayo lahat-lahat, hindi kayo nagbabakasyon. Hindi nyo binibigyan ng importansya yung mga araw na day off ninyo. Nagwawalwal lang kayo, nagiinom kayo, hindi talaga kayo nagpapahinga, hindi kayo nagji-gym, hindi kayo umaalis, hindi kayo kumakain ng healthy. Sinasayang ninyo yung buhay ninyo. Tandaan nyo palagi, pag nagkasakit kayo sa kumpanya ninyo, kung saan kayo nagtatrabaho, replaceable kayo. Anytime pwede kayong palitan. Diba? At ganun din sa flip top, replaceable kayo. Hindi kayo ganun kawalan. At iyon yung pinapasabi ni Tipsy D. Ang laking bagay nun. Malaking realization yun para kay Mot at sa inyong lahat. Tuloy natin. Bigat! Utang ina. Real talk! Real talk yan. Pinakabatang kampyon! Yan ang panay bukang bibig. Naging meta. Kasi bata, lahat ng gawin nakakabilib. Di pwedeng panabong tong henyo. Itong henyo. Pinang-champion niya yun kay Sur. Tapos lahat kayo napahanga. Si Apex pinalabas niyang may iniwang anak. Walang kumwestiyon kasi di nagsisinungaling ang bata. Bars. Tapos ngayon, sinisisi mo yung PSP dahil hindi ka na gusto ng mga tao? Gago, mukha kang tanga. Nagising lang sila na hindi ka espesyal kasi matanda ka na. Wow. Bakit? Bars, putang inang yan. Ang laki ng grown-up bars yung sinabi ni Tipsy D na naman. Tanga na, hindi maintindihan ng mga tao yan. Ang laki ng bagay niyan, sinabi ni Tipsy D. Masyadong maalat yan, masyadong maasim yan, masyadong makati yan.
guys. Kasi parang ang sinasabi dito, parang nasira mo yung pangalan mo sa PSP at na-expose yung tunay mong pagkatao. At dahil doon, hindi ka na naging paborito at hindi mo kami masisising lahat na fans mo dahil nakita namin kung gaano ka kabulok. At sa idea na yon, nung nakita namin kung gaano ka kabulok, mahirap nang magtiwala. Kasi lagi niyong isipin bilang isang artist, bilang isang public figure, kailangan niyong protektahan yung image ninyo. Yun ang pinaka-importante dun, guys, eh. Kasi maraming nakasunod sa inyo, maraming nakakita sa inyo, at maraming gusto kayong gayahin. At pag nakita ng mga fans niyo yun, nakakasira kayo. Diba? At pag nasira kayo, wala, ang hirap niyo nang puntahan. Marami na kayong bashers, marami na kayong haters. Hindi lang tungkol yun kay Mot. Sa iba pa na mga artist, sa iba pa na public figure. Tuloy natin, malaking bagay yung sinabi ni Tipsy D. At iyon, real talk yun. Big props muna kay Tipsy D kasi nagpaparealize yun sa mga bata, sa mga tao, at even kay Mo. Sobrang lakas niyan. Tuloy natin. Bakit mo ginawang sandata yung edad? Eh alam mo naman na tumatakbong oras ang magtatapos sa'yo. Anong pakiramdam na dumating na yung pinakahihintay mong oras, kaso yung oras hindi pabor sa'yo? Malabong oras ay huminto. Malabong oras ay huminto. At kung hindi ka bilib na oras ang iyong kinakalaban, na taon lang ba na oras ay ginto tapos di ako kinakalawang? Bars. Kaya wag mo akong yabangan sa mga nagawa mo sa edad mo. Gago, ba't hindi mo rin to gawin sa edad ko? Malabo! Kita naman sa mga nirereklamo niya lately. Iniiyak niya yung pagbuhat ng mga tao ngayong di na siya bine-baby. Wow! Kaya naman you won't get any favor. Palakol sa yung dibdib, intensive labor. Ibubuka ko yung ribcage, parang pinipilit kong buksan yung elevator. Akin na yung baga. Talagang bros ko hahatakin. Shit! Ngayon tayo mag-ubusan ng hangin. Akin na yung atay. Bato, lapay, ubos yan. Before you know, it was all gone. Oo, hindi ako musician, pero sanay akong humawak ng organ. Wow! Putang ina! Bars! Putang ina! Patay si Mot! Boom! Sabay-sabay kong gigilingin. Hindi ako putang ina ng musician, pero kaya umawak ng organ. Putang ina. Putang ina yan. Natipsidi tayo. Hindi ako sanay hindi ako musician, pero sanay ako putang ina yan. Organ, guys. Putang ina yan. Di na gets ng marami ang putang ina. Di nila alam yung organ. Putang ina, organ. No? Shit, putang ina yan. Classical yun, yung organ piano. Putang ina yan. Shit, putang ina. Ang ganda nun. Puking inang yan. Wow! Ang gandang setup nun. Very visual sa akin yung ginawa niya. Tang inang yan. Na-imagine ko yung idea na yun. Ang ganda ng visualization dun. Putang ina, kinuha ko yung atay. Mag-ubusan tayo ng hangin. Pa. Hindi ako musician. Putang ina, mag-ubusan. Putang ina. Wow! Na-tipsy di tayo dun, guys. Putang ina yun. Bagong tipsy di yun. Putang ina. Ngayon lang ako na-excite sa mga ganun. May bago na naman pinakita si Tipsy D. Pero teka, shit! Ngayon tayo mag-ubusan ng hangin! Akin na yung atay! Bato! Lapay! Ubos yan! Before you know, it was all gone! Oo, hindi ako musician, pero sanay akong humawak ng organ! Bars! Putang ina. Sabay-sabay kong gigilingin! Pero teka, ano yung tumitibok doon? Muntik pang hindi ma-notice! Akin na yung puso ng kampyon! Kompleto na yung bobis! Putang ina, kung hindi kayo ma-impress dyan, ewan ko na lang sa inyo, putang ina na inyo. Tipsy D, man. Putang ina, imposible yan. Bago ngayon nakarinig yan, putang ina. Na-appreciate, kung di nyo na-appreciate niyan, putang ina yung lahat. Wow!
Pagkatapos, Gusto ko makikita maglaban si Tipsy D, tapos si putang inang Poison. Kahit yun na lang, Sir Eric, Poison at saka Tipsy D, putang ina. tatahiin ko yung katawan mo na parang walang nangyari. Ay, naglaban na pala sa Pero inyo. hindi yun modesty. Gusto ko lang madiskubre sa autopsy na ang kinamatay mo ay autopsy! At di pa tapos ang nasusulat. Budwi ko mas maitim pa sa duhat. Bubutasin ko yung peklat mo sa noo tapos kakantutin ko yung sugat. I'ma fuck your brains out sa mukha mo na matinding tagaktakan. Durug-durug na utak sa iyong maskara hanggang maging dinakdakan. Tinira mo ba Putang si ina, Mandy? kaya pala ganyan si Tipsy D kasi ano siya, nagluluto-luto siya. Nakita ko kasi yung live ni Tipsy D, nagluluto-luto siya. Ito rin natin. Mura out sa inuman, tapos ibahin mo si Tipsy. Ikaw mismo ang inaalay kong pulutan, madali pa sa easy. Tingnan natin, putang ina, second round ni Mots. Hopefully matapatan yan, putang ina. Hindi ko na alam. Mahirap wasakan yung ginawa ni Tipsy D. Napaka-solid ng second round na yun. Mula sa entrance, body at ending nun, napakalakas nun. Ay, kailangan ni Mot ng ano rito. Pero pakiramdam ko, yan yung pinaka-climax ni Tipsy D yung second round. Siguro yung third round niya magiging mahina. Kailangan tapatan ni Mot yan, putang ina. Baka makuha ni Tipsy D yung second round, tapos makuha ni Mot yung third round. Kasi pakiramdam ko yung third round mahina ni Tipsy D. Ganun palagi si Tipsy D. Tapos doon siya babawi. Ang lakas nun, guys. Sabi niya, wala daw sing-sing. PSP. Wes, ano pang paki ko sa kanila? Kami lang ni Boss Arik nakakaalam kung ba't dito pa rin ako nakatira. Kaya kahit mag-imbento ka pa dyan o magkwento ng iba, hindi pa rin ako naban kahit baliktarin mo pa. Lakas talaga ni Tips. Muntik na akong mauga. Kaso yung delivery ang cringe, parang iiyak kung tumula. Yung bago mong branding, parang di naman tugma. Puta, uncrowned king, tapos Queen Yasmin yung mukha. Pero yung titulong wala, wag mong masyadong pinipil. Alcoholic pa rin dapat yung persona at appeal. Lasinggero na imahe, puro toma chinichir. Puta, sakto din sa ngipin, mukhang sumobra yung vinir. Ano, ngipin na naman, walang kasawaan. Di na bago yan sa eyesight. Ulul, ayaw mo lang ng usapang ngipin kasi nauungkat yung line bite. Kasi nga magnanakaw to na rapper. Pansin niya rin pagkat feeling ko ako'y holdapper sa tuwing binibigay nyo ang lahat. Wow, ang talino. Kaso lang nabisto. Kasi ginamit na nilang seta dun sa World War kung saan judge ka pa mismo. Yan. Kakahaw ironic mong nalalaman, naging ironic din galawan. Isipin mo, judge ka dun sa laban. Ikaw yung nakatutok sa lanseta tsaka mo ninakawan. Pero marami pang problema. Marami rin pruweba. Tulad yung laban niya kay BR dun sa fake choke na iskema. Nalunok pa rin gawin kahit yung speak may kapareha. Kasi yung wordplay na nasa mid, yun ay dinura ko na kay Grega. Di ba? Sino nakakatanda, di ba? Ano? Di mo na makakaila, tuboy, mga pagnanakaw mo, tukoy. Ginamit mo yung nasa mid, may nakaalala pa tuloy. Kahit nga sa laban namin, dun sa Sunday, pinasaya, ginamit pa yung siso at mataba. Puta, grabe talaga. Yun ay iconic line ni Looney, wag mo kami gawing tanga. Tangina Tipsy, iba ka. Sa akin, ABS-CBN line lang yung binibintang nila. Ikaw nagnakaw talaga, tas sa GMA mo dinala. Puro kopya pa rin ang content kahit kinukundi na. Tumatawa si Looney. Pabor talaga si Looney kay Mot, which is okay yun. Maganda yung mayroon kang paborito. Pero sa akin, recycle lang naman yun eh. Para sa akin, hindi. Okay lang yung mga ganyan-ganyan kasi at the end of the day. Pero sa tingin ko kung paano mo siya ini-explain, ano ko pa. Pero matagal na kasing issue yung mga line by. Kailangan mo talaga ng bago din talaga eh.
Even though nag-start din si Tipsy din ganyan tungkol sa PSP, medyo luma na rin yun eh. So naintindihan ko ba't gano'n bumabanat si Mot sa personal na gano'n, ng baho na naman. Iniiba niya lang ng konti, tas pinagkukumbina. Oo, Recycle. Tip, sige na. Magaling ka gumawa ng scheme na papabilib mo sila. Nahuhulaan agad yung parating at mga gagawing salita. Pero parang kanta, pag pamilyar, mabilis mag-sync sa iba. Talagang sasabay ang mga yan kasi parang narinig na nila. Kasi parang narinig na nila. Na may hasang kawatan, mapapinoy o banyaga. Ipahiya sa harapan at i-expose yan sa masa. Ito ba yung nuklear ng Bataan? Pwes na parito yung dasma. Kung malamarkos ka sa nakawan. Sabi ko na nga ba, makakuha ni Tipsy yung second round eh. Nagpabaya si Mot dito kasi babawi siya sa third round. Ganon kasi ang problema ni Tipsy D talaga. Pagdating sa third round, wala na si Tipsy D. So, dito nang hina si Mot dito. Si Mot naman, first round tsaka yung third round niya lagi yung malakas. Ako si Kiko Barsaga. Oo, malamarkos ka nga halos, ang tigas din ang mukha mo. Paanong di rin sumasakto, kapisngi mo si Sandro. Abusado. Sobrang daming inagawan, mga ideya at entity. Pang-uumit niya na galawan, dinangayan mystery. Magnanakaw sa larangan niya ng kanyang identity. Nakadikit na sa pangalan, kinikilalang Tipsy D. Tipsy D. Oo, Tipsy D. Na undefeated din noon pero sa tournament takot. Nung nagkatalo, tsaka lang sa isa buhay lumahok. Long hair pa siya noon, kaso di umubra sa panot. Hanggang sa may dumating na Mot, walang talo kampyonato baguhan na naghakot. Kaya kung ba't gusto mo kong sirain, alam na agad yung sagot. Kasi nakikita mo sa akin yung mga di mo naabot. O kaya mo kong masiraan. Pabor sa'yo, mas mangibabaw. Kasi huli kong mga laban, sa ibang liga pa dumalaw. Maaangkin mo tong tahanan na parang di ako kahalaw. Pero yung titulo, sa pangalan yun ang di mo mananakaw. So, nakuha ni Tipsy D yung second round, which is obvious naman yan, guys, kahit saan natin tingnan. Tingnan natin yung third round, hopefully. Tingnan natin, guys, ito yung pinaka-part kung saan natin mahuhusgahan kung sino ba talaga nanalo. Third round. First round, Mot. Second round, Tipsy D. Anyari? Tangilang yun, isang buong round niya tungkol sa pagnanakaw. Eh di ba magnanakaw ka rin bading ka? Siguro nga magnanakaw akong rapper kasi galit ka. Matagal ko na daw sinusulatan tong tarantado. Anong akala mo sa akin? Walang buhay sa baba ng entablado? Kumayod buong taon kaya nagbabakasyon buong Nobyembre. Ikaw singingit ka lang sa plano. Pasensya na kung tunog ko mataas ang ere. Sinulat ko kasi to pabalik sakay ng eroplano. Kaya salamat sa piloto. Sinigurado na mahatid ko yung mga linya ko, guaranteed. Pero masasabi bang successful yung landing ng eroplano kung ngayon meron tayong isang casualty? Oo, isang casualty. Pero meron pa sanang sequel. Kung di siya nagbawas ng screenplay. Dalawa sana kayong nasalanta ni GL kung di ka umatra sa three-way. Wow! Putang ina. Di ba sinungaling? O ano, nasa na yung hindi takot matalo? Yung nakikipag-ubusan ng hangin. Bistado na yung bata. Sinungaling! Wow. Sinungaling! Tangina, tapos si Apex. Sinungaling! Teka! Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Tangina. Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Inipan ng todo! The boy who cried wolf! Nilapahan ng lobo! Oo, aso, 3 ulo, Cerberus. Akala nyo ba masaya ako sa binigay nyo sa aking sumpa?
Walang dignidad maging tagabantay sa tarangka ng hari ng tugma. Talunin niyo muna si Tipsy bago niyo labanan si Looney. O sige, lalapain ko lahat ng mga bubwet. Kikitiling ko lahat ng nagbabalak lumusot hanggang maubusan siya ng palusot at kalabanin ako ulit. I'm sorry guys, pero si Looney outdated na rin yan. Unless kailangan niya talagang lumabas talaga. Kasi alam ko nagpa-practice yan si Looney, pero I mean, hindi ko alam guys. Kailangan niyang manood. Hindi sapat yung manood lang talaga ng mga battle rap sa international. Kailangan talaga. Dito rin kahit sa amin, iba na rin yung style eh. Medyo nakaka-boring na nga din manood dito eh. Kaya nakaka-boring na rin talaga. Siyempre dito sa amin, ganyan talaga yung ano dito eh. Mga laro eh. Maganda rin yung mga laban. Kaya lang parang the more na ano, parang limitado lang talaga yung kaya nilang ibigay na impormasyon, di ba? Parang ganun nga. So, maganda yung sinasabi ni Tipsy D, pero yung konting stumble na yun, ewan ko. Ano lang, guys, sa mga taga Day One, I'm sorry, sana wag kayong magalit, pero alam nyo kung gaano ka-strict to guys. Magkaroon lang ng konting ganun. Kahit gaano pa kataka-paborito talaga. Sayang. Anong akala mo? Sunod na i-call out ko si Balakid at Patas? Hindi ako bitter sa pagkatalo. Ang sunod na i-call out ko yung mga bago. Bilis-bilisan nyo magpalakas dyan na magkita-kita na tayo. Ganun lang, hindi takot matalo sa mga bago nakikipagduelo. Ito, hindi na to magpapanggap. Ano ba namang aasahan nyo sa Jake Paul ng battle rap? Oo, veterano. Laban sa Youngstana. Tanong niya, paano ka tatagos ya? Pwes sa aking ammunition, x-ray vision, sa dibdib mo, tagos bra! Sunod na linya, nostalgic. Ano, bobo, tatagos ba? Ito'y Frieza sa planet Namek, kabilang globo na, tagos pa! Balita ko marami daw pumusta dito sa undefeated na palaging ready. Sa paligsahan palaging gutom. Baka nalilimutan nyo ako si Jerry. Maiisahan ng daga si Tom. At ang aking patibong, balita ko babaero ka raw. Marami na nagsabi. Pues gagawin kong paen, si Salome Salvi. Ipapatali ko yung paa at kamay habang suot mo lang ay panty. Tapos papatugtugin ko yung lupay-pay, ipapakantot kita kay Manggi! Girl! Alam ko naman na wala kang palag. Bawi ka next life. Buksan ang body bag. Oo! Ang baho na ni M-Site! Wow. Shout out M-Site. Nagkakatas patang ina. Wala man lang ako ni Guantes. Napakabaho. Buti na lang, naka-face mask si Trick Sanchez. Ang bango ng face mask ko ha. Yo, ako na bahala dito. Welcome to the freak show. Ipapasok dalawang ulo parang baliktaran na dildo. Pero teka, hindi naman pala kasya sa body bag tong si Bilbo. Gawan na lang natin ang paraan, brrr! Makina na chainsaw! Crazy energy! Hiwain ng pasigsag! Ito'y dissection ng anatomy. Pasok ka sa aking bag. May regalo si Tipsy D. Kahit wag na raw i-gift wrap. Fuck you sa PSP! Para to sa flip top! Kaya naman sa body bag ngayon, sila'y isasara ng magkatabi. Rest in peace, Brad! I have slain an enemy! First blood! At susulitin ko na kung ba't na parito. Ako rin nagtataka kung bakit na antala.
Kung ayaw niyong ibigay si Carlito, edi tara dito, sinagtala! Shoutout Carlito. Tingnan natin yung third round. Para sa akin, tag-lead na si Tipsy D doon. Even though maganda yung ending niya, sana malinis lang yung performance ni Mot. Bibigay ko na yung kanya. Round 3 game, last round, last round! May intriga pa! Grabe, wow! Yung babae ko, ang dami raw. Wes, huwag ka mag-alala. Pagtapos kita sibakin, kasama ka na rin sa body count. Tsaka kahit invento, sige. Insulto yun sa'yo, hindi mo ba naisip to? Kahit inisnitch ako ng babae, at least hindi sinabing maliit yung edits ko. Bars. De, lakas talaga ni Tipsy. Talagang mahusay magsulat. Yung mga bara niya, sukat. Pero alam ko, kahinaan mo at yun ang pulgada ng burat. Pinapasabi pala ni Nela, liit ng edits mo. Di ba si Gago nangarag? Sa reaksyon mo pa lang, napatunayan na agad. Pakisabi, malaki lang kiki niya. Parang nerdong naduwag. Tanga, sadyang maliit yan titi mo. Yun ang tanggapin mong maluwag. Pero sa mga laban niya na next, nagrebat pa yan ng Wex. At least daw effective, dalawa na yung anak kahit 2 beses pa lang din nagsesex. Nak ng puta naman pre, parang ikaw na rin nagsabi na puro siya tanggi. Kung bihira mo madali, yun ay insultong mahapdi. Laging bitin sa'yo yung bebe, edi puro kalambi. Pati supling sinasama, keso effective, baka nga. Pero kung gusto mo kaming paniwalain, mag-isip ka ng tama. Hindi yung pag-usapang titi, biglang magpe-flex ka ng bata. Eh di ganun pa rin ibig sabihin, may maliit kang alaga. Kasi tip, salata nga. Pag-usapang private part, sensitibo, di mapigil. Gumagawa pang trap-rebat para sa ethics niya na little. Pati sa bars, dinadagdag mga ideya niya sa gigil. Kaya pala mo luwag yung body bag kasi maliit yung sinisiper. Nakipagpataasan pa ng ihe kay Balakid. Teka. Ba't napunta kay Balakid? Biglang nag-iba yung tema. Di rin naman nalalayo kung babalik ta rin yung letra. Nanliit ka dun sa Allen, may naliit ka rin nung Nela. Pero ang masakit dun, Repa, siniraan ka pa mismo dun sa bagong kumasta. Nagpasalo siya dun sa lo, parang kasong sumampa. Yung dati mong pares sa ibang burat kumanta. Parang due process, dumaan pa sa batas para lang husgahan ka. Kaya gaya ng laban mo kay Looney, malambot ka. Ang ganda ng ginawa ni Mot doon, putang yan. Nasira niya si Tipsy D doon kasi maganda kasi inatakan niyang personal na ano. Even though wala namang, sa tingin ko wala namang katotohanan nung kasi meron namang tawag dito, ginagamit talaga yan sa ano kung may katotohanan man o hindi, pero para sa akin, hindi naman natin pwedeng bastusin yung isang individual base sa isang bagay na hindi nila makontrol, diba? Tuloy natin. Halata, oo Balakid, batas Marlod, sinadya akong magawa. Pinaalala mga talo para lalong madala. Ngayon siya naman yung panoorin yung yabangan nung wala. Kasi seryoso, mga bars mo puro lang fictional tapos taglish yung panloko. Habang pinatunayan ko yung lyrical, mapakulabo man o solo. Yung verse ko nasa regionals, puta si Ilman yung nagtono. Tagalog rap sa international, ngayon sinong tumagos sa globo? Bars. Tagalog rap na Samantalang kung si international. Bobo ang tagal-tagal na rito, malapit na magretiro, puta wala pa rin pang intro. Kahit i-check niya mga video. Bars! Putang ina, nabaral si Tipsy D. Kailangan talaga ni Tipsy D gumawa ng kanta. Din talaga. Kahit man lang isang beses lang. Tuloy natin. Wala man lang snippet na mapasilip sa madla. Puro beat lang yung kanya. Ngayon, paano ka naging genius kung wala kang lyrics ng kanta? Genius sa Genius, makikita mo yung mga lyrics. Puro na lang pasilip Website ng yun. produkto, mga tricks sa pagluluto, panis naman sa skills kung usapang hip-hop pinupunto. Kasi puro ka lang vid, mga ingredients tinuturo. Ako no need na ng tips, may taga-mix ako sa studio.
Musiko, sinasaulo, listener, mas dumadami. Naiimbitahan ko lagi. Hanggang bate lang yan, Chenso. Ako sa gig lumalagari. Bars kaya na nga naman bihira po, na- ng enang yan. Sa bate lang yan, chainsaw. Ako sa gig lumalagari. Bars yan, tangina yan. Kasi ginagawa naman yan, mga batang 90s, early 2000, ginagawa naman yan. Lumalaban talaga kami ng freestyle battle. Bars yung sinabi ni Mot. Putang na, tinamaan na naman. Big props. Tangina. Sa bate lang yan yung chainsaw mo. Ako sa gig lumalagari. Putang ina yan. Dynamic. Sumali. Wow! To, panis naman sa skills kung usapang hip-hop pinupunto. Wow. Kasi puro ka lang vid mga ingredients tinuturo. Ako no need na ng tips, may taga-mix ako sa studio. Wow, bars. Musiko, sinasaulo, listener, mas dumadami. Naiimbitahan ko lagi. Ito na yung pinakatangin ng gusto ko makita ninyo yung ano, yung difference na ginawa ni Mot. Parang ginawa niya, kinumpare niya yung sarili niya, pinataas niya yung status niya sa pamamagitan na kung ano ba yung kaya kong gawin sa hindi mo kayang gawin. Doon na lang natin pagkumparahin at doon natin sukatin kung sino mas magbigat na artist sa ating dalawa. Kasi oo, bumabattle ka, pero ako talaga, sinasabuhay ko yung sinasabi ko. Bilang isang artist, may musika talaga ako at bumabattle ako. At yung chainsaw na pinagmamalaki mo, andyan lang yan sa laban. Pero ako talaga yung lumalagari. May manual ako talaga kasi ginagawa ko siya. Manually, ginagawa ko. Diba? Ganda na. Hanggang bate lang yan, Chainsaw Chenso. mo. Ako sa gig lumalagari. Bars! Kaya nga bihira na sumali. Nasira yung chainsaw ni Tipsy D, putang ina. Nawasak yung, na-cancel out yung legendary na chainsaw ni Tipsy D. Napalitan ng putang ina sa gig lumalagari. Na-cancel niya, naburan niya yung idea ng chainsaw ni Tipsy D. Kasi mas mabigat yung idea ng paglagari sa gig. Diba? Oh. Aanin mo yung chainsaw mo kung nakikita lang naman yan doon sa mga laban-laban talaga. Eh hindi, si Mot every single time may dala siyang lagari. Saan? Sa gig mismo. Mapa-camera on, mapa-camera off. Man doon naglalagari si Mot. Napakahusay. Big props. Tuloy. Kaya nga bihira na sumali sa battle, madalang na sumabak. Partida, ikaw yung naging wanted, pero ako pa rin mas hinahanap. Ubus yung ticket dun sa barracks, puno yung venue na malawak. Pero kung di ako kalaban mo, malamang hindi yan lalaganap. Kaya di rin uubra sa akin yung chainsaw mo na hawak. Di mo madadaan sa brrr, yung mas malakas pa rin humatak. Yung time travel mong pakulo, pinaglumaan na scheme. Yang capsule mong nabuo, nagawa ko ng mas magaling. Pero hindi kinakalawang, wala pa ring hinto yung stream. Pakinggan mo kanta kong ginto, yun ang tunay na time machine. Ikaw, ano pang ambag mo sa scene? Ano pang ambag mo sa scene? Kung ang layo na sa sining nung ibang trip mo't alam. Ako yung pagiging undefeated, pwede kong i-give up o mag-sit back na lang. Guys, bago ko tapusin to guys, hopefully mag-subscribe kayo sa akin guys. At sa description, nandun yung personal na channel ko, i-check nyo lang yun guys. At marami akong mga kanta doon tulad ng sinasabi nga ni Mot. Gumagawa rin ako ng kanta and hopefully masuportahan nyo rin ako guys. At ako'y nag-aambag sa musikang Pilipino, sa Tagalog rap. At hindi lang ako basta nag-aambag, dito rin sa Amerika nag-aambag ako. And hopefully ma-appreciate nyo ako. Hindi lang bilang isang reactionist pero bilang isang musician din. Maraming salamat guys. At tuloy natin para sa ending ni Mot. Kasi yung talent ko di lang pang-battle at bilang hip-hop lamang. Ikaw di ka nagra-rap bilang rapper, nagpi-flip top ka lang. At yan ang sampal ko pabalik sa sentimiento niya nung ahon. Keso hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang. Yung mga isip nyo nalason, pues balik na rin natin yung tanong at ibalik ng naaayon. Ikaw, kung dito ka na nga lang magaling, ba't hindi ka pa rin nagcha-champion? Kaya anong genius daw? Anong genius daw? Wala yan. Sinupalpal yung kabukahan. Kung mahilig sa imaginary punchline, sinampal ng katotohanan.
kahit si Mot naniniwala din sa idea ko eh. It's all about facts, meaning at mensahe. Very important yung tatlong bagay na yan, guys. At kahit saan mo tingnan gawin, guys, doon talaga. Katotohanan. Bago ako matapos, gusto ko lamang bumalik kung saan ako nagsimula. Flip top kung gusto nyo akong binyagan, ilabas nyo yung pari ng tugma. Sa tulad ng sinabi ko, first round, nakuha ni Mot. Second round kay Tipsy D. At yung third round, wala nang duda yun kay Mot. Kahit hindi na masyado magbigay ng malakas na punchline si Mot, bonus na lang yun kasi malinis yung performance ni Mot at basta malinis yun para sa akin, panalo na siya kagad dahil nakita nyo naman nag-stumble si Tipsy D. At alam nyo na yun guys, ganun ako ka-stricto guys. At hindi yung pag-disrespect kay Tipsy D dahil lang, meron akong paniniwala, may prinsipyo ako sa sinasabi ko. At sa tingin ko, nakuha ni Mot ng malinis yung laban na to at walang duda yun. Maraming salamat guys at nag-enjoy ako Mot. Congratulations, napahanga mo ako doon at I'm still gonna doubt, meron pa rin akong a little doubt at hopefully kung makuha mo lang konting dumihan mo pa guys at Mot, I'll promise you kasi gusto kong makita yung pag-evolve mo mula sa ganyang individual na fresco, humble. Gusto ko nang hindi ako makapaghintay na maging bad boy ka kasi gusto kong angkinin mo lahat eh. Yun lang kasi nakukulangan ako sa ganung klase ng idea at sa tingin ko sooner or later siguro sa 2026 magiging dominant ka in a way na panibagong character kasi at the end of the day tulad nga ng sinabi ni Tipsy D, hindi ka na baby, 'di ba? So baka gusto lang makita yung demonic na ikaw at katulad ng mga paro-paro, isa ka ng ganap na Mot. At yung Mot na yun, yung parang mariposang malaki at halimaw. At sana maangkin mo yung stage. At welcome back sa Flip Top. Saludo sa'yo, Mot. Saludo rin kay Tipsy D. Salamat, Arik. Salamat sa Flip Top. At congratulations ka, Mot. Napakalinis nun. One for the books, kuya. Thank you, kuya. Napakalinis nun, guys. Tipsy D versus Mot. Panalo tayo lahat doon sa laban na yun. Shoutout sa kanilang pareho. Shoutout sa kanilang pareho. Shoutout sa inyong lahat. At kita-kits pa tayo bukas sa day 2. Boto ng Urado. 5-0. Magingay para kay Mot. Big props kay Mot, guys. Big props. Napakalinis nun, guys. Wala akong masabi. Ganun pa man, hindi ko pwedeng i-disregard si Tipsy D kasi maganda yung pinakita niya. Yung third round, sa tingin ko, kahit mabuo niya yun at malinis yun, sa tingin ko, hindi niya matatapatan yung sinabi ni Mot kasi complete package yung ginawa ni Mot doon. Maganda yung personals, maganda yung pag-disrespect sa kanya ng maayos at napakaganda ng ender niya. So, sa tingin ko, first and third round, malinis na nakuha ni Mot. Ganun pa man guys, maraming salamat. Kung meron kayong request guys, meron kayong violent reaction, kung hindi nyo nagustuhan yung reaction ko guys, sarilinin nyo na lang. At kung meron kayong iba pang pwedeng sabihin na sa tingin ko makakatulong sa channel natin, i-comment na lang guys. Maraming salamat guys at shoutout sa inyong lahat guys. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At higit sa lahat, gusto ko lang sabihin, Happy New Year sa inyong lahat guys. Galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, mga kaibigan, mga tao na paligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibe Pro. Ingat lahat dyan. Peace out. Congratulations.